Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, ginugunita natin ngayon si San Pio ng Pietrelcina, isang pari na kilala natin sa kanyang mga himala at sa inspirasyon ng kanyang buhay para sa ating mga Kristiyano. Upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang mga nagawang kasalanan. Isinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya para makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang liwanag para sa mga nananalig at tagapangasiwa ng mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamahala mo si San Pio sa iyong simbahan upang pakanin ang iyong mga tupa at akayin sa pagkauliran. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na matapat naming maganap ang itinuro niya sa pagsasalita at masundan namin ang ipinakita niyang halimbawa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga kawikaan. Aking anak, ang kagandahang loob ay huwag ikait sa kapwa. Kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sasabihin, bumalik ka't bukas ibibigay. Huwag gagawa ng masama ang iyong kaibigan na sa iyo'y umaasa, nagtitiwalang lubusan. Huwag makikipag-away ng walang sapat na dahilan kung hindi ka ginagawa ng anumang kasamaan. Huwag kang mangingimbulo sa taong marahas, nilalakad man sa masama niyang landas. Pagkat ang Panginoon ay nasusuklam sa mga balakyot, ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Ang sumpa ng Panginoon di lalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Ang mga palaloy kanyang kinasusuklaman, ngunit kinagigiliwan ang may mababang kalooban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, poong Diyos? Tayo pong lahat. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, poong Diyos? Iyong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, iyong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, poong Diyos? Kailanman
Siya'y tapat, makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita. At itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, poong Diyos? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang. At kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan. Upang yaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, poong Diyos? Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Alleluia, Alleluia, wikain mo, poon nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na hindi malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyong ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan, pati ng inaakala niyang nasa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Noong pong bata ako, at siguro kayo din, palaging binibili ng mga nakatatanda, huwag daw paglalaruan yung apoy. Literal naman yun. Bagamat pagtanda, nagkaroon na ng ibang kahulugan yung paglalaro ng apoy. Pero nung bata, syempre, napaka-curious mo kung ano-ano yung ginagawa mo sa apoy, no? Na nandiyan kung ano-ano yung sinusunog, nagluluto-lutuan, ginagamitan niya ng apoy. Pero yung paglalaro ng apoy ay nakapagdala sa akin sa pagkatuklas ng ilang mga bagay. Halimbawa, yung apoy pala, kapag sinakluban mo halimbawa ng garapon, pag walang hangin, mamamatay. Yung apoy pala, mamamatay din kapag naubos yung panggatong. Ang apoy pala, hindi palaging namamatay sa tubig. Halimbawa, pag yung apoy ay nanggagaling sa, halimbawa yung apoy ay merong gaas o yung paraffin, yung wax ng kandila, pag binuhusan mo ng tubig yun, lalong liliyab yun. Lahat ng yan, natuklasan ko bilang batang scientist, no? Nung naglalaro ako ng apoy. At ito'y magandang pagsasalarawan na ginamit din ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, na kung yung apoy ay tatakluban natin, mamamatay ito, mawawala ang liwanag nito. Kaya ano ang gusto ng Panginoon? Ito ay patuloy nating pagningasin, ito ay patuloy nating pagliwanagin, at ang apoy na ito ay tumutukoy wala nang iba kundi sa ating pananampalataya. Dahil ang pananampalataya, ang liwanag na nagbibigay sa atin ng landas sa ating buhay, ito yung gumagabay sa ating pananaw, ito yung gumagabay sa ating mga desisyon na ginagawa sa buhay. Kaya yung pananampalataya, hindi siya dapat mamatay. Alam ninyo, sa matandang tipan, mahalaga din yung simbolo ng ilaw.
Dahil yung apoy ay nanggagaling sa templo. Nandun ang kabanantipan at sa labas ng sanktuaryo o sa labas ng kinalalagyan ng kabanantipan, merong apoy palagi doon na hindi namamatay kahit kailan. May mga pare na yun lang ang gawain nila sa maghapon at magdamag. Bantayan yung apoy para hindi ito mamatay. Dahil yung mga tao na nakapaligid doon sa templo, doon yung kabahayan nila nakapaligid doon sa templo, palaging nagpapaalala sa kanila na hanggat buhay yung apoy na iyon, ibig sabihin, buhay ang ugnayan ng Diyos at ng tao. Ito'y paalala sa mga tao na nandito ang Diyos para sa amin, at ito'y paalala sa Diyos na kami ay nakatalaga para sa iyo at nandito kami, patuloy na nananalig at nagmamahal sa iyo. Hanggat hindi namamatay ang apoy, ipinapaalala nila sa Diyos at ipinapaalala ng Diyos sa mga tao na tayo ay magkasama. Hindi ko kayo iniiwan. Kaya napakahalaga ng apoy. At alam ninyo, hanggang ngayon, pinreserve natin yung tradisyon na yan o yung kaugalian na yan. Dahil dito sa loob ng simbahan, mayroong ilaw na hindi namamatay kahit walang tao dito. At ano ang ilaw na yon? Ang ilaw ng tabernakulo. Bilang paalala na palaging nandito si Jesus. At bilang paalala din natin sa Kanya na tayo ay lagi lang ding nandito. Kaya nga, ano yung ipinapaalala sa atin? No? Na hindi rin natin dapat patayin yung apoy. Ibig sabihin, dapat manatili tayong palaging nakatalaga para sa Panginoon anumang panahon. At paano natin pananatiliing nag-aalab ang apoy na ito? E de siyempre dapat lagyan natin ng panggatong. Siyempre dapat lagyan natin ng langis. At ano ang langis na nagpapaalab ng ating pananampalataya? Una, yung pag-aaral sa pananampalataya, yung pakikinig sa salita ng Diyos. Palagi ko naman pong sinasabi yan Ang mga taong nagsasabing sila'y hinug na, nagsisimula ng mabulok. Ibig sabihin, meron kasing mga Kristiyano na okay na, kontento na, kahit nagsisimba, hindi naman nakikinig sa salita ng Diyos. Pag nagsesermon ng pari, lumalabas na lang ng simbahan. Para bang wala silang pakialam sa pinakikinggang salita ng Diyos. Yun yung nagpapaalab ng pananampalataya natin Yung marinig natin yung Kanyang salita. Kaya, hindi lang naman sa misa yan. Kapag kayo ay nasa bahay, nandiyan ang Biblia. Anong ginagawa niyo sa Biblia ninyo? Display. Ang Biblia ay ginagamit natin para humugot tayo ng inspirasyon araw-araw. Kahit ilang verses man lang per day, makabasa man lamang tayo para meron tayong inspirasyon sa buhay. Amen ba yon? Yan ang magpapaalab ng ating pananampalataya. At syempre, kasama ng pinag-aaralan natin yung mga turo ng simbahan, yung doktrina, sa katesismo, sa panahon po ng internet at social media, hindi mo naman kailangan ng masyadong maraming libro. Kahit sa internet, napakaraming mababasa na magpapalalim sa pananampalataya mo. At pangalawa, anong natutunan ko sa apoy? Pag walang hangin, mamamatay ito. Alam niyo, ganyan din ang pananampalataya. Hindi mahalaga na nagdadasal tayo, nananatili tayo sa presensya ng Panginoon sa Santissimo Sacramento, yan ay nagpapaalab ng ating pananampalataya, pero mamamatay din ang apoy pag lagi tayo nakakulong sa loob. Para natin tinakluban yung sarili natin ng banga. Kailangan nating lumabas at yung liwanag natin ay dapat nating ihayag sa ibang tao sa pamamagitan ng ating mabuting pamumuhay. Alam ninyo, hindi naman ito nangangahulugan na kailangan naka-broadcast lahat ng mabuting ginagawa mo. Hindi. Ang importante, gumawa ka ng mabuti sa ibang tao, maging saksi ka ng mabuting pamumuhay, may nakakikita man sa iyo o wala, at balang araw, yung buhay mo magiging inspirasyon sa iba. Hindi mo alam kung kailan, pero darating ang takdang panahon, yung buhay mo na natatago sa karamihan,
malalaman at malalaman din nila at ikaw magiging inspirasyon sa iba. Kaya, yung liwanag mo, hindi mamamatay. Kahit patay ka na, yung inspirasyon ng buhay mo, kapupulutan pa rin ang aral ng iba. Ganyan si Padre Pio eh. Alam nyo ba, na sa loob ng 13 taon, hindi siya pinayagang magmisa sa publiko, ni hindi siya pwedeng magpakita sa mga tao. Nung natuklasan o yung sinabi na siya'y may stigmata, hindi po siya pinayagang lumabas. Kasi he is under investigation. Ganyan po kasi sa simbahan, yung mga sinasabing pinagpakitaan ng Panginoon o kaya naman nakatanggap ng mga extraordinary gifts tulad ng stigmata, pinagbabawalan silang makipag-usap sa iba. Kagaya kay Sister Faustina, pinatatahimik sila. Dahil dito, masusubok ang kanilang kabanalan kung sila'y susunod o susuway. At dito masusubok yung kanilang espiritualidad. Dahil kung talagang nakaugat sila sa Panginoon, hindi sila gagawa ng kahit na ano bilang pagsuway sa simbahan dahil ang simbahan ang tinig ng Diyos. At ganoon nga ang ginawa ni Padre Pio. Kahit maraming tao na nag-aabang sa labas, hindi siya nagmisa ng hayagan. Hindi siya nagpakita sa mga tao. At minsan, pinayagan siya, Pasko yata iyon, o may isang okasyon, lumabas lang siya sa bintana at kumaway. Hindi siya nagsalita. Pero napakaraming mga taong na-bless dahil sa kanyang presensya. Sana matuto tayo sa halimbawa ni Padre Pio na manatiling nag-aalab yung ating pananampalataya, may nakakikita man o wala. Dahil balang araw, kahit hindi tayo nakikita ng ibang tao, yung kabanalan natin, yung nag-aalab na pananampalataya sa Panginoon, malalaman at malalaman niya ng lahat. Yun ang ibig sabihin na walang lihim na hindi nabubunyag. Minsan kasi akala ninyo, ang ibig sabihin lang nun mga chismis. No, hindi yun. Ang ibig sabihin ng walang lihim na hindi mabubunyag, yung ating pananampalataya na pinagsusumikapan nating isabuhay kahit hindi nakikita ng iba, balang araw magiging inspirasyon din yun sa ating kapwa. At sana kagaya ni Padre Pio, wag nating hangarin na ang matampok ay ang sarili lamang natin. Ang hangarin natin ay ihayag ang liwanag ni Kristo. Hindi tayo ang pinagmumulan ng liwanag, tagapagbahagi lamang natin. Tayo nito. At nung tayo binyagan, yun ang ibig sabihin ng kandila na sinindihan. Tayo ay ilawan, hindi tayo ang pinagmumulan ng liwanag. At sa pamamagitan ng ating tapat na pananampalataya, pinag-aaralan, pinagdarasalan at isinasabuhay, manatili nawa tayong nagliliwanag at maging inspirasyon din sa iba. Amen. San Padre Pio, ipanalangin mo kami. Magsitayo. Manalangin tayo sa Diyos Ama nang magdulot sa lahat ng pag-asa at kapayapaan ang liwanag ng kanyang anak na si Jesus. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bayan ng Diyos, naway maging isang tulad ng dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman sa pamamagitan ng kanilang pagtatatag ng isang higit na mabuting daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway makapagdala ng sinag ng pag-asa sa mga nagdurusa sa pamamagitan ng pagbibigay ng katarungan sa mga inaapi at dangal sa bawat tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang, naway maging tulad ng liwanag sa taluktok ng bundok na gumagabay sa kanilang mga anak sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang huwarang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang mga may pusong sawi, naway matagpuan ang liwanag ni Kristo sa gitna ng kanilang pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang liwanag, kaligayahan at kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Diyos Ama, bigyan mo kami ng bagong kamulatan at kalakasan upang aming maitalaga ang paglilingkod namin sa kapwa at maging ilawan kaming nagliliwanag sa kanila sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. At tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ng mga banal ay magdulot nawa sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Padre Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng Ama, panahon. ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiya rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo. Palaging kasama ako, palaging kapiling ninyo, hanggang sa wakas ng mundo, ako'y laging naririto, ang sabi ni Hesukristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong kaming nagsipakinabang ay lubos na makasunod kay San Padre Pio sa pagkauliran, sa katapatan sa iyo at pagmamalasakit sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos ng misa, maaaring lumapit ang mga humihiling ng pagbabasbas, lalo na para sa kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal, at gayon din yung mga nais magkumpisal. Pumunta lang po sa may sacristy sa gawing kanan ng ating simbahan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,